Maulang umaga guys. So for today's video, samahan nyo akong pumunta sa isa sa pinakamagandang lugar dito sa Toronto, which is ang Royal Ontario Museum. At hindi nga lang ito ang pinakamalaking museum dito sa Toronto, at ito talaga yung pinakamalaking museum dito sa buong Canada. So bago ko nga naisipang pumunta sa museum guys, nag-research muna ako tungkol sa lugar. Ano ba yung mga do's and don'ts na kailangan nating sundin pag nasa loob na tayo ng museum. At syempre, respeto na rin sa lugar kung bakit natin kailangan sundin ang mga bagay na to. Syempre, tamad nga akong pumila. Kaya nag-book na ako in advance sa site nila mismo na rom.com, kung saan makikita mo yung changes ng ticket, kung magkano yung kailangan mong bayaran for general admission, or kung kailangan mo mag-add ng mga activities o kaya exhibitions na gusto mong puntahan sa loob. Sa katunayan yan guys, hindi talaga ako mahilig mamasyal o kaya lumabas-labas, lalong-lalo na nga at medyo full ang schedule ko. Pero since na bakante nga ako ng Saturday and Sunday na dati naman hindi talaga nangyayari. So naisipan kong gumawa na lang ng mga gantong videos kung saan ini-enjoy ko na lang yung mga pwede kong puntahan dito sa Toronto, at isa pa pwede kong i-share sa tao mga manonood na lang. Unang-una na nga sa kailangan nating tandaan bawal ang PDA. Opo, public display of affection. Meron kasi sa museum guys na hindi talaga nahagip ng CCTV camera. Lalong-lalo na yung ginawa nilang improvised na bat cave, which is ang ilaw lang doon ay nandun sa loob mismo ng mga maliliit na kuweba na ginawa nila. Ginagamit lamang pang ilaw sa mga bat na nakadikit, at talagang madilim nga naman yung lugar. Next na nga natin dyan guys ay yung mga racist comments. Yes guys, ang racist comments kasi medyo naapektuhan yung mga taong bumibisita doon, lalong-lalo na kapag yung bansa nila yung pinag-uusapan. Kaya medyo ingat-ingat na lang. Syempre, respeto na rin naman sa history ng bawat bansa, kaya natin ginagawa. Kaya kung may side comments ka man sa isang bagay, keep it to yourself, kasi baka hindi mo alam may nasasaktan na pala, i-report ka kung kanino. So dalawa lang yan sa pinaka-kailangan nating tandaan bago tayo pumunta ng museum. At take note, do your research. So, setting aside, enjoy na lang natin yung lugar. At sino ba namang hindi mamamangha sa napakaganda at napakalawak na lugar na to? Mahirap kasi yung bago ka pa lang dito sa Canada tapos wala kang kakilala. Siyempre, maghanap ka ng lugar na pupuntahan. Tayo mga Pinoy, mahilig talaga tayo mag-explore ng mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Lalong-lalo na kapag bago pa lang tayo sa isang lugar. So, sa pinaka-base floor nga nito museum guys, makikita natin yung Chinese, Korean, Japanese, and Indian Empire. Kung saan ang mga artifacts na yan guys, nagsisimbolize ng history ng bawat bansa. Which kung ano yung mga naambag nila sa unang panahon, lalong-lalo na nga sa epekto nito sa kasalukuyan. Kung mapapansin nyo guys, sa loob ng museum may mga part na sobrang liwanag kasi under renovation pa lamang siya. Just for reference, dito nga sa ROM guys, they are currently handling over 13 millions of artifacts. Kaya imagine the count. Kaya kung makikita nyo sa map site ng website mismo, meron silang 1 to 3 levels. Kaya nare-recommend ko na bisitahin nyo yung website nila. Just for reference kung saan ba kayo napupunta. Anyways guys, kung hindi nyo naman magawa yun, meron din naman silang map na binibigay mismo doon sa entrance pa lang ng museum. Syempre, hindi rin mawawala dyan yung iba't ibang mga exhibition na ino-offer nila sa loob mismo. Of course, for additional ticket, which will cost you around $10 to $20. Pero sa video na to, hindi muna ako pupunta sa mga yon kasi napakarami kong gustong puntahan na bisitahin ng mga artifacts at iba't ibang mga animals na gusto kong makita. Especially na nga yung mga sinaunang mga kagamitan sa history at iba't ibang mga memorabilia na nagpapaalala sa atin ng sinaunang panahon. Okay, for the next level naman guys, ang kadalasan makikita natin dito ay yung mga animal fossils, yung mga extinct animals, tapos yung mga iba't ibang uri ng mga shell, ng mga fungi, ng mga basta yung kung anong makikita mo sa wildlife. Mula sa maliliit na insects hanggang sa mabibigat at malalaking species sa wildlife. Karamihan nga sa mga makikita natin dito sa levels na to ay mga iba't ibang uri ng ibon, mula sa maliliit, mula sa mga human-sized feathered birds. At first time ko nga ma-encounter itong mga to in person, kahit preserved bodies na lang sila. So anyways, let's proceed and enjoy the amazing views for now, and samahan nyo na lang ako mag-explore. Hindi ko nga maalis isipin na ang galing ng mga nag-maintain ng mga fossils na to para makip nila ang ganitong kalinis at kapresentable para sa mga bibisita.
Though alam naman natin na hindi lahat ng ito ay tunay, may ibang mga kinopya gamit ang mga resin at iba't ibang mga copying materials para ma-imitate for educational purposes na rin. At sabay-sabay na lang nating i-enjoy ang lugar. I saw a panda. Isa pa nga sa mga nagbibigay ng strong impact para ma-feel mo yung history ng nakaraan ay ang mga bagay na magpapaalala sa atin ng mga masasakit at masasayang kasaysayan. At wala akong ibang tinutukoy kundi yung mga bagay na iniwan sa atin ng nakaraang panahon, kagaya na lamang ng mga artifact from fossils to arts and craftsmanship ng mga tao noon. So, pagkarating mo nga sa lugar guys, unang silip pa lang sa lugar, talagang makikita na ang magandang architectural structures ng museum at mga historic preservation sa lugar na to. Lalong-lalo na sa mga artifacts na nakadisplay sa mismong loob. So, hindi nga dyan mawawala guys yung diversified collections ng museum mismo na hindi nga lang iisang line of collection na makikita mo sa loob. Unahin ko na nga guys na hindi nga lang iisang line of collection ang makikita mo sa loob ng gusaling ito, kundi buong kasaysayan ng kultura at sining sa iba't ibang panig ng mundo. At imagine the count, na meron silang over 13 million preserved artifacts sa lugar na to based sa mismong website ng museum. From old age to new age, meron silang collections na pwedeng makita ng kahit sinong bumisita o gustong masulyapan ng kasaysayan sa likod ng mga artifacts na to. So, pakalaking ambag nga nito sa current situation, lalong-lalo na sa ibinibigay nitong educational opportunities para sa new generation na gustong masilayan o maalala ang kasaysayan. Kaya kung ikaw ay nagbabalak or magbabalak pa lang na pumunta rito, ang pinaka-advice ko nga sa'yo ay mag-book ka ng 1 day or 2 days in advance para alam mo na kung sakaling may changes sa pricing or more. At isa pa, makakasave ka pa ng time na pumila. At kung gusto mong mag-book ng in advance, pwede kang pumunta sa website nila. Or pwede ka rin naman pumunta sa ibang site basta mag-research ka lang. Hindi ka magsisisi sa lugar na to, promise. Kasi isa ito sa mga go-to list ng mga groups of students, travelers, historian, researchers, and vloggers na gusto mag-explore ng piece of history.